Sa taglay niyang kulit, tsak ika'y mapapaibig. Ang bibi mo at ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Bibo! Bibo! Bibi, ito na ang sulat na dapat ay mapakinggan mo. Kasi malay mo, para sa'yo pala to. Ako si Heart. I've met this guy na itago na lang natin sa pangalang Coops. Schoolmate ko siya. Actually, I'm not attracted to him nung una ko siyang nakita. And may boyfriend din kasi ako that time, kaya wala akong pakialam sa ibang guys. Weeks passed, Coops and I done a lot of school activities as groupmates. Lagi kaming partners as representative ng section namin. And dumating sa point na kaming dalawa na lang talaga yung naging mag-groupmates. We started talking and all went well naman, kaya we became friends. Regarding my current boyfriend, time comes na nagkakalabuan na kami because of college life. We didn't have time. We barely see each other, kaya nauwi na rin kami sa hiwalayan. As I move on, nandyan si Coops para sa akin. He has been my one call away friend. Actually, kahit hindi ako humingi ng tulong from him, he was there. So one thing led to another. Umamin siya na he's falling for me. The fact na alam niyang I'm still in love with my ex, nandun pa rin siya and he never left. Lumipas sa mga buwan, formal lang ng ligaw si Coops. He started to make typical efforts like nagbibigay ng chocolates, pupuntahan niya ako sa bahay kahit na malayo, giving me gifts kahit wala namang okasyon. He would treat me and my friends some foods, and he'll take us on road trips. Sa courting stage pa lang, he introduced me to his family na. He reminds me every day that I'm beautiful and I'm loved. Nakikita ko yung efforts niya para mapasagot ako. It made me happy and think na may tao pa rin pala talagang nakakakita ng worth ko kahit hindi siya sigurado sa magiging sagot ko. After a few months, nahulog na rin ako at sinagot ko na siya. Naging masaya kami at naging okay ang lahat. Ganoon naman talaga sa simula. Wala pang away, wala pang misunderstandings, wala pang sakitan, kasi puro pa-cute lang. Not until I discovered his true colors. Coop started to become the opposite of what he was nung nanliligaw pa lang siya. He started to make me feel insecure. He started to compare me na mas better daw yung iba kong friends na girls. He made me doubt myself. Nagbago talaga siya. He even lied about meeting his ex at a bar and that indecent girl kissed him. Minaliwala ko lahat ng yun. Kasi mahal ko siya. With supervision of his parents, we started to live together since classmates naman kami. Tinatamad na kasi siyang ihatid sundo ako. Our relationship was tough. We went through on and offs. Pag nag-aaway kami, sinisigawan niya ako, minumura, parang wala lang sa kanya na humahagulgol ako sa harapan niya at sasabihin pang para akong tanga. Isusumbat niya lahat ng ginawa niya para sa akin. He doesn't let me meet my friends and I did the same thing to him kasi akala ko mas gusto namin kasama yung isa't isa. And katagalan, sinabi niya sa akin na nasasakal na raw siya. Kaya pinapamukha niya na mas priority niya yung friends niya kaysa sa akin. To the point na
when I needed him, he always chooses friends over me. Nagagawa rin niyang sigawan ako sa harapan nila. And as usual, hindi pa rin ako natatauhan. Tinuloy ko kung anong meron kami kasi nga mahal ko. Kaya nabulag ako. Ginagawa ko schoolworks niya, pinagluluto ko siya, sinusuportahan ko pag may laro ng basketball. Pag may sakit siya, uma-absent rin ako para maalagaan lang siya. But despite of how he treats me, I'm still doing good things for him. Naranasan ko rin na ipagtabuyan ako sa harapan ng pamilya niya. Tinapon niya yung mga gamit ko palabas ng kwarto nung nagalit siya kasi kasama ako sa isang school activity. He always leaves me when we are fighting and pupuntahan niya yung mga friends niya para mag-inom. Then lockdown happened. Nakala ko magiging okay kami because we'll have more time to bond. But I was wrong. Kasi mas lumala. There's this time na nagalit siya, binato niya yung cellphone ko dahil lang nag-post ako ng pre-workout photo ko, pero hindi pa rin pumasok sa isip ko na hiwalayan siya kahit na marami na akong rason para bumitaw. Nagpatuloy lahat at nasanay na lang ako sa toxicity. Even if we're on the same room, bihira kami mag-usap. A day before our monthsary, nakiusap ako kay Coops kung pwede, wag muna siya maglaro ng video game as he always do. I was hoping na pagbibigyan niya ako. Until the day of our monthsary, nandun siya. Naglalaro pa rin ng video game. Hindi ko siya nakinausap ng ilang oras at siya pa yung galit. Nag-away kami ng malala, sumabog ako sa galit. Nagsigawan kami, nagmurahan, nagsabi ng masasakit na salita sa isa't isa. He even put off his middle finger na pinagduduldulan niya sa mukha ko. Worst, napagbuhatan niya ako ng kamay. And as usual, nakikipag-break na naman siya. Pero mula noon, natauhan na ako. Sabi ko sa sarili ko, I do not fucking deserve him and the way he treats me because I deserve better. I agreed to put our relationship to an end. Wala nang balikan. Wala nang chances. Wala na. This all happened years ago, but until now, I still have this issue about getting into a relationship. I don't want to trust guys. I have this toxic mentality na iniisip ko pare-parehas lang yung mga lalaki. Takot na akong mag-commit because I'm afraid I'll end up getting hurt again. It's been so long pero hindi ko pa din feel na nawala na yung sakit. Ano kayang dapat kong gawin? Yes, it's me. Heart.